December po 2023, unang dumating po ang unang pagkakaalam po nila is bisita po ni Boss Elizalde ko. Sino po? Ang pagkakaalam po namin, sabi po ni Mark Tiksay po namin, may bisita pong paparating si Boss na mga foreigner. Which later on po nalaman namin na mga investigator po ng ICC. Paano po ninyo nalaman na sila ay mga investigador na galing sa ICC? Your Honor, nakita po namin sa TV po, sa yung si Chantal Daniels nag-appear po doon sa TV po. Then siya po yung napicturean ko na ini-escorta po namin dito po. Sino po nagbigay sa inyo ng tungkulin na asistihan ninyo yung mga ICC investigators? Paano po nagsimula ang inyong paglilingkod sa kanila? December 23 po, Your Honor, dumating po sila dito. Bumuo po ng team, foreigner duty detail po, ang team leader namin. Yun po. Then sinundo namin sa airport po, then dala namin sa Setadines, Makati, yung unang accommodation po nila. Paano po ang coordination ninyo? Kailangan ikwento po ninyo paano ninyo susundo, sino ang nagbibigay sa inyo ng utos, paano saan nyo sila dadalhin, saang lugar po nyo dinadala. Kung ano po yung nakasulat dito, banggitin po ninyo for the record. All the time naman po, kasama namin si Mark Tiksay po. Siya po ang assistant po ng mga foreigner po. Then yung team leader namin po, ang sinasabihan niya kung mga lakad, then kami po ang nagpo-provide ng security po sa kanila. Sino po pong mga katauhan ang involved dito sa pagdating ng tinatawag ninyo ICC operations? Ang unang nalala ko po na na-meet po nila is si Senator Trillanes po sa Dusit Tani. Ang una po nilang na-meet na tao po dito pag nila Sino po yung sila? Yung ICC po, yung mga foreigner. Nung mag-meeting si dating Senador Trillanes, ka-meeting niya yung mga operator ng ICC, nakita niyo po sila? Yes, Your Honor, kasi nung pagkatid namin doon sa closed door meeting po kasi yun sa Dusitani, si Senator Trillanes po yung sumubong sa mga foreigner. Mr. President, if we can get the date later on and then request from that hotel their CCTV footages. So, as Senator Lacson always says, dapat sundan yung ebidensya. So, hindi ko na ulit-ulitin kasi baka makapaghanda yung iba eh. But take note lang ng staff natin, may binanggit silang delay at kaya nating sundan sa ebidensya. That will either prove or disprove yung sinasabi ng ating mga resource persons. Thank you, Mr. Chair. Salamat po. Meron kayong binabanggit sa parte ng inyong sworn statement na meron pang kinalaman hindi lamang si dating Senador Trillanes, kasama pa rin si dating Congressman Sabico at si dating Speaker Martin Romualdez. At meron kayong lugar na binabanggit kung saan sila nagkikita. Pwede niyong ikwento ito? Pagkatapos po noon, nakamiting po ng mga foreigner po sa Dusitani si Senator Trillanes. Mga ilang araw po, na-meet din po ng mga foreigner, sina dating Speaker po Romualdez, si Boss Elizalde ko sa townhouse po. Then kasama rin po si Senator Trillanes doon. Unit 9 townhouse sa may Makidli po. Dito sa parte ng inyong salaysay ay dinetalye pa ninyo yung inyong daily routine detail. Hindi lamang bilang driver, merong security, merong team leader. Masyadong detalyado ang pagkaka-explican nyo rito. Ibig sabihin, may nakatutok na driver, team leader, security, para sa operators ng ICC. Naka-importante nilang mga tao na dumating sa ating bansa. Alam ba niyo kung ano ang pakay nila?
meron bang nagbanggit sa inyo kung bakit ganun na lamang ang pagpapalaga at ang importansyang ibinigay ni Senador Trillanes, ni Saldico at saka ni former Speaker Martin Romualdez? Nung una po, wala po kaming idea na Pagkaraan, may idea ka na. yes po. Basta ang sinabi lang sa akin noon, sir, mag-provide kami ng security kasi bisa po ito ni Boss Saldico. Meron kayong bilit na maleta patungkol dito sa operations ng ICC. Ikwento ninyo kung paano nag-operate ang maleta dito sa mga tauhan ng ICC na nagpunta sa ating bansa. Your Honor, ako po si Belnar Tube. Para Horizon po, nag-advise po si Boss magpapalit kami ng piso to dollar na 2 maleta doon sa Makati po. Bibili kayo ng US dollar. Yes, Your Honor. Dinala po namin ito sa Per Bank Makati sa Sedo Village po. Dalawang maleta worth of 50 to 60 M po ang laman. 50 to 60 million pesos ipapalit nyo sa US dollar. Yes, Anong po. bangko sa Makati? Per Bank po yung building, Your Honor, 146 sa Salcedo. Hindi siya bangko, sir. Parang money changer siya sa ano. Di ko ma-identify kung ano po yung room sa taas kasi marami po, isang beses lang po kami nag-deliver. So, hindi nyo... Kasi through contact po yung kailangan pumasok doon, sir. Kasi malaking halaga po yung pinapalit namin, sir. After nun, sir... Alam mo ba ang dahilan bakit hindi sila dumaan sa bangko at sa money changer na lang dumaan? Siguro, sir, sa laki ng figure po, sir. Hindi lamang yun. Yung pinaka-importante, bakit hindi sa bangko siya dumaan at dumaan siya sa money changer? Para hindi po matrace, sir, na gano'ng Ayun. malaki. After that, sir, na palit na namin ng piso to dollar. So, isang maleta na lang po yung kapalit binaba namin sa van. Then, Kanino nyo binigay? After po nun, sir, binalik namin sa Horizon. Ang narinig ko po, sir, ibibigay po kay Speaker. Yun na po siguro yung committee nila Kong sa Trillanes po. Doon na po yung ano po. Kasi kung pinalit mo ng dolar, gagamitin ng hindi Pilipino, di ba? Kasi tayo, ang gamit natin, sarili nating pera. Tama ba yun? Yes, sir, Honor. Marami kayong mga litrato dito sa inyong pinagsamang sasay. Sino ang kumuha sa inyo dito sa mga taong operators ng ICC na inyong pinatitibayan na talaga nagsidating dito at inyong inistima at dinala sa lugar na kung saan sila magpupulong at ang iba pa nga yata ay sinusundo pa ninyo ang mga taong kakausapin nila. Kasi dito sa pagkakaintindi ko sa inyong paglalahad dito. Tama ba? Yes, Your Honor. Ako po yung kumuha ng mga litrato, Your Honor. Eh, yung mga taong kakausapin nila sa araw-araw base sa schedule na inyong inilahad dito sa inyong salaysay. Si Mark Tiksay po yung may contact, Your Honor, ng mga ka-meeting po nila. Pero nakikita ninyo kung sino yung mga taong sinusundo ninyo na kanilang kakausapin. Yes, Your Honor. Ilan ang mga taong nausap nila magsimula nung punta sila rito hanggang sila'y matapos ng operasyon, sila'y nakauwi. Nung unang dating po nila ng December 2023, Your Honor, 2 beses lang po yung activity na ginawa nila. Yung na-meet po nila si Senator Trillanes, then yung pumunta po sila sa townhouse. Then bumalik po sila October 2024, Your Honor. Then doon na po namin nakita ang sunod-sunod po na activity namin doon sa Maidas kasi yun po ang venue po ng investigation, Your Honor, ng mga foreigner. Nakita po namin doon ang mga witness po na kanilang ini-interview po. Magbigay po ako ng example, Your Honor. Katulad po ni Jed Mabi po. Ako po ang nagsundo sa lobby po ng Maidas, then inakyat po sa 10th floor kung saan doon po ang mga foreigner po. Salamat po sa inyong sagot.
balikan po natin sapagkat napaka-importante po ng ugnayan ng maleta mula sa Quezalco hanggang sa mga bahay at lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez. Gusto kong magsalita yung iba. Alam kong may kanya-kanya kayong kasaysayan na sasabihin. Meron kayong karanasan na sasabihin. Maaaring iba-iba ang magkakakita nyo, ngunit alam ko yan ay magtutugma. Kung paano nyo nadideliver, paano nyo ina-handle, saan kayo nagsisimula, saan kayo natatapos, ano ang pangyayari sa isang araw ng pagdi-delivery. Bawat isa inyo ay kinakailangan din magsalita ng sarili niyang karanasan tungkol dito sa pagdadala ng mali-mali pera. Ang mali-malitang perang ito po ay hindi po sa kanila. Ito po ay pera ng taong bayan. Ito po ay pera ng taong bayan na ginawa po nilang sariling ATM. Kaya kailangan po kayo magsalita. So Chairman, can specific question bago nyo ikwento lahat, with your permission. So first muna dun sa possible na mga taga-ICC, si Senator nung siya ang nag-chair nung Foreign Affairs Committee, you actually monitored some of them here. So mamaya kung pwede pagtagpi natin yung dates and we can get the names kasi I think it would be important for the credibility of the ICC kung masubmit natin sa kanila sino-sino mga to, ano nangyari. Kasi parang simple lang sagot parati na invento lang yan eh. But again, may resibo, sundan natin. Number 2, Mr. Chairman, before we go to that general question na pagdi-deliver, kanina nakilala na natin po si Sergeant Tube. Yes. Sino si Bulon Tate, sir? Tapos Orbilio. Yeah. So sir, kayo yung nakalagay dito kasi I'll just give the context. No? Nung February pa dapat magpapalitan ng Senate President. At dapat to napunta kay Senator Loren Legarda. Pero nakanggap kami ng matawag at dun sinasabi, hindi maaaresto si Senator Jinggoy, hindi magkakakaso, huwag siyang sumama. Narinig ko mismo yung conversation. Pero may kasama pa kasi kami isang senador na siya din ang nag-decide na wag nang ituloy yung papalitan. At netong ako na, kausap ko siya, payag siya pag number 14 siya, number 13 Senator Bato. But tinatanong ko siya, kasi wala naman siyang kaso. So tinatanong ko siya na, Sen, bro, wala ka namang kaso eh, bakit ka tinatakot? Tapos sabi nga niya na, kita mo naman sa Bribon eh, banggitin ka lang, patay ka na. At etong ginagawa nila Senator Lacson, la SP Soto, mabigat. So ang kinatatakot din na wala naman siyang kaso, wala naman. I can back up this, what I'm saying. But nagulat ako dito po sa letter E42, nakalagay ito, nag-deliver kay Senator Soto. Pwede nyo bang i-verify? Totoo po ito at ay kwento nyo yung circumstance. Yes, Your Honor. Sige, sir. Yung time na yan, Your Honor, advance team kami, Your Honor. Nauna kami sa area kasi in-advance na kami ng team leader namin na nag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. So, Dr. Lance, nandun na po kami aboard. Ngayon, nag-aray kami na dumating sila ni Boss Saldi. Pero nang dumating la, ngayon, na okay na yung area, nariko na namin. Pagdating nila, ako nag-guide po dun sa baba. May basement sa gilid po. Ngayon, dumiritz yung limo ni Boss umiko. Tapos nag-drop off. Tapos umakyat sa danan, Your Honor. At tapos may elevator. Kasama niya po si E. Mark, saka si Paul, saka yung ISO niya po, si Police Major Dichoso po. Tapos nun, pasakay siya sa elevator, may pagbukas ng elevator, may nagsalubo po doon. Sumakay sila. Tapos yung malita po na dala po namin, nadala po ng mga kasama po. Tulak-tulak po nila yung dalawa. Hinabol ko yung dalawa. At
sinamay po sa elevator. Tapos yung the rest po na ibang malita, hindi po nakahabol. Nauna na po, akyat sa taas po. Anong deliver nyo? Pera? Pera po. Alam mo magkano? Large po, malaki. Large, ang large usually ang laman ay 40 to 70 po. So ilan ang dinideliver? 40 to 70 po yung So isang maleta. 5 po, 5. 5 maleta na Opo. tig 40. Yes, Your Honor. Yeah. So more or less kailan? Sige, Your Honor. More or less kailan? When? Year 2024 po, bago mag... Campaign period. Yes po. Okay. So, kaya ko to tinatanong dahil mabigat sa akin to dahil nga pinaniniwala natin yung Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Lacson, but everyone knows magpartner talaga yan si Senator Tito Soto and Senator Lacson, no? Not partners in business but partners in politics, no? And then dun sa susunod na paragraph pero walang pangalan kung sino, nandito din pangalan ni Senator Erwin Tulfo na pinapangalan nilang susunod na chairman ng Blue Ribbon Committee kung sila masusunod. Sinong may alam nito? Dito po si... So, babalikan kita, sir, ha, dun sa details kay Senator Soto. Kay Senator Tulfo. Ano Magandang umaga po yun. Ako po yung involved doon kay Senator Erwin Tulfo. Sir, pangalan tapos pakikwento na lang yung circumstance. Ako po, sir, si Bernard Gumban. Bali po, nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6. Ano yung dong maleta? Anong size? Maliit lang po, small tsaka medium siguro. Small. Ano ulit laman ng small? Nasa 20 to 25 Okay, and then medium. yung po. Medium ata yung 20 to 25, no? Tama ba? Maliit po. Yung small po, Okay, tapos yung medium. nasa 40 to 50. Okay, so ang dineliver mo is from 60 to 70. Okay. Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, 6 na mali na po. 6 na gan kalaki. Halo-halo po. Halo-halo na. Opo, So, Your Honor. even assuming small lahat, kung 6 sa 25, at least 150. No, at least. Oo. Yes, Saan ang first at saan yung second delivery? Dito sa may bahay niya po, Your Honor, dito sa Green Hills. Green Hills. Paano nyo alam na bahay? Tinanong ko po si Mark Tiksay. Sabi ko, Boss Mark, kaninong bahay po ba yun? Sabi niya kay Senator Erwin. So pagdang nyo doon, katulad nung kwento doon sa Ilocos, so may sumalbong, kinuha lang, pinapasok kayo, paanong... Bali po, Your Honor, si Mark po, si Boss Mark, si Mark Tiksay, tsaka yung contact doon sa bahay ni Senator Erwin, sila po yung nag-uusap niyan. Tapos pagdating po doon sa bahay, ibababa po namin yung mga malita, tapos ihatid doon sa loob. Yung nagre-receive na po yung si Boss Mark na po, tsaka yung nagre-receive yung balo. So hanggang saan ka nakapasok? Nakapasok po ko doon, yung bahay po may basement eh. Hindi na hanggang sa ano lang. Pero Basement, Bababa. kasama che or bababa? Hindi po, Your Honor, yung malita po. Yung maleta. Tinulak So yung siya. kotse sa parking lang kayo, Sas lang po ng bahay. tapos nadala yung maleta hanggang sa basement. Papasok lang po kasi may sumalubong na po doon yung... Okay. Ano So po kung yun? halimbawa dadaan dun sa mga lugar na sinasabi niyo, matuturo niyo na ito yung bahay tapos Yes, masasabi Your niyo Honor. dito yung basement. Yes, sir. Yes, sir. Opo. Third lang, nagulat lang ako sa mga pangalan na to. Letter J, Franz Castro. Nasa Progressive Acto at nandito siya nung Martes. Martes at this week nandito siya eh. Sino may alam nitong kay Franz Castro? Nasa paragraph 4.3. Tapos Leila de Lima. Tapos may nakalagay dito sa Polo Hub na bigay. Sino po dito? Nagugulat lang po ako kasi additionally, ang anti-Marcos, yung progressive groups and yung Dilaw at Pink. Pero recently, sa nangyayari sa Senate, Marcos na rin eh. At biglang nandito mga pangalan nila. Again, that doesn't mean this is true. That's why I want to found. Sinong may anong kay Leila de Lima at saka kay Franz Castro? Mga kongresista. Si Franz Castro, Your Honor, laging ka-meeting yan nila boss sa Lico, sa opisina niya doon sa
Congress po at saka sa Townhouse. Then pagkatapos po ng meeting nila, paglabas po, may mga bit na po yan sila mga paper Pag bag. sinabing sila, sino pa usually kasama ni Franz Castro? Not necessarily sa pera meeting. Yung babae rin yun, Your Honor, yung lagi niya kasama. Tatlo yan sila, Your Honor, kasama si Raul Manuel at saka yung isa pa. Si Franz Castro at saka si Brosas, Your Honor. How about yung kay Lady de Lima? Sino ba yun? Si Laila de Lima po, lagi po yan sa Townhouse. Ka-meeting po sa boss. Then, pagkatapos po niyan, ganoon din po, may dala-dala na po yan. Kuha niyan, Your Honor, Quadcom hearing. Kailangan nating i-clarify muna, ano, kasi yung pagkabanggit nyo kay Congresswoman Laila de Lima, kasama siya sa mga congressmen ng 19 Congress. Hindi pa siya congresswoman noon eh. Bakit siya kasama rito dun sa listahan ninyo sa paragraph 43? Yun po yung, siguro po may lisis po kami dyan. Kasi, Your Honor, Napagkamalan nyo sa congresswoman noong panahon na yun. nung congresswoman, nung panahon na yun, Your Honor, hindi pa po siya kongresista. Pero Pero- yung namimit na po kami ni Attorney Baligod, kung congresswoman na po kasi, kaya na sama po dyan sa mga congressman po. Kasi bukod sa kanya, itong tunay na mga congressmen na nilist down nyo sa paragraph 43, babanggitin ko na, salitaan nyo naman ito eh. Ito yung mga nag-deliver po kami mismo sa bahay ng ilan sa HOR at yung iba kinuha nila sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club Townhouse, Forbes Park. Sila yung mga sumusunod. Benny Abante, Sia Adyong, Jose Alvarez. Dito binabanggit niyo kung saan kinuha eh. Halimbawa, si Benny Abante, kinuha niya sa Representative saka sa Townhouse. Si Sia Adyong, mga congressman po ito ha, House of Representatives niya kinuha. Jose Alvarez sa Forbes Park House. Jojo Ang, Townhouse. Julien Baroa, Townhouse. Ace Barbers, Townhouse. Ching Bernos, House of Representatives. Arlene Brosas, House of Representatives, Townhouse. Franz Castro, House of Representatives, Townhouse. Joel Chua, House of Representatives. Manix Delipe, House of Representatives. Ito nga, si Lima, Townhouse niya kinuha. Dan Fernandez, House of Representatives, Townhouse. Janet Garin, House of Representatives, Townhouse. Dong Gonzales, Townhouse. J. Konghun, House of Representatives at Townhouse. Jervil Luistro, House of Representatives. Raul Manuel, House of Representatives and Townhouse. Ito yung mga makabayan group na sinasabi ni Senate President kanina eh. Raul Manuel, Franz Castro, Arlene Brosas. Ito yung makabayan block. Nagsasalita sila sa House of Representatives. Matagal ko po silang nakasama roon eh. Wala nang ginawang mabuti ang gobyerno. Palagi sila na lang mabuti. Na parang sila, ay ngayon pala eh, di ko sinabing totoo lahat ito, kaya kayo nandito para patibayan ninyo, para tindigan ninyo na totoo lahat ang sinabi nyo rito. Sandro Marcos, Forbes Park, Paulo Ortega, House of Representatives, Joseph Paduano, House of Representatives, Townhouse, Stella Kimbo, House of Representatives, Townhouse and Residence, J.J. Suarez, House of Representatives, Erwin Tulpo, ayun, Green Hills, House of Representatives. Itong lahat po ng binanggit ninyo na mga ngayon ay naglilingkod na miyembro ng House of Representatives, yung iba naman ay wala na, kailangan patibayan natin sa pagitan ng inyong individual o sama-samang paglalahad na tama lahat na sila ay nakatanggap sa iba't ibang paraan at iba't ibang lugar ng salapi.
na kailangan nating mapatunayan ngayon? Sino gusto magsimula? Kailangan mapatibayan natin lahat ito. Your Honor, itong mga dating mga sundalo natin ay meron silang na-share sa akin na screen capture ng kanilang chat group, no? Kasi ang nangyayari po noon, may chat group sila. Pag mag-deliver sila ng pera sa personalidad, ay kinukuhanan nila ng picture at ipinapasa sa chat group nila. Pag nakita po yun ni Ginoong Zaldico, forward niya doon sa recipient at sinasabi, okay na ako sa iyo ha, etc. Pero kung kasama mismo si Ginoong Zaldico sa pag-deliver, hindi na nila napipicturan. Hindi, yun lamang, Oo. maski na yun, pwedeng tanggapin ng komite. Dahil ang importante lang, mapatibayan din na itong mga taong binanggit natin ngayong umaga, sapagkat ito naman ay nasusulay inyong pinagsama-samang salaysay, merong mapagbabatayang Ito no, noong April 8, Tuesday po ito, may nag-text yung si Police Captain Alvin Nugid, yung parang team leader po nila. Sabi niya, Franz Castro, saka Arlene Rosas, dito na sila, sir. Tapos may sagot, sir, may kasama pa daw sila, continue daw. Pabato na lang, sir, sa truwa sa baba. And then may naipasa rin nga sa akin na isang picture ni Congresswoman Brosas doon sa opisina ni Congressman Zaldico, no? So si Congresswoman So, lahat ng nabanggit nating mga public figures ngayon, merong mga confirmatory na ebidensya sa chat ninyo, kung hindi man litrato, confirming that all of them Opo, receive these kickbacks. yung pag-receive po ng kickback, sabi ko, pinapadala sa group nila. Yun nga, merong Oo. coverage na chat group report, kung ano man ang tawag ninyo, para mapatunayan nating isa-isang mga ito na nakatanggap ng kickback. Hindi po exactly na one-on-one correspondence po, no? Dahil yung iba po na na-capture nila sa screenshots, through screenshots, nakuha po sa telepono ng iba. Pero may naiwan din po sa na maibibigay po namin sa inyo. I think ang ibig sabihin, Chairman, katulad nung nagtanong ako kay Senator Tito Soto, allegedly, sinagot nung tatlo na, or tatlo, na tinanong ko kay Senator Erwin. So I think kung sino lang may personal knowledge dun iba. But I just one comment lang, Mr. Chair, and appeal to sa Armed Forces of the Philippines. Alam niyo po, hindi biro po yung namamatayan ang sundalo. Akala natin pag namatayan yung sundalo, kompleto yung pondo para sa kanyang muda, or kung babae siya para sa kanyang nabiyudo at mga anak, no? Remember, kung namatay yan ng tinyente, hindi makukuha nung kanyang biyuda yung sweldo na bilang colonel o bilang general. I mean, and yung anak, hindi na makakausap yung kanyang tatay o nanay. The reason why I say this is because yung progressive group have been consistent in trying to get the NTF-ELCAC abolished. And they have been very consistent na dapat walang mga pondo para sa ilang mga lugar sa Pilipinas at NTF-ELCAC. Marami silang accusation dito. So napakasakit naman kung nasa gobyerno pala ginagamit yung nakaw na pera para bigyan tong mga individual na to. Tapos mga individual na to ay ina-advocate na mawala yung NTF-ELCAC na kung saan tuloy-tuloy po ang mga casualty ng mga alagad ng batas, maging pulis yan. So, right now, I don't know kung may susunod sa amin kapag nagbigay kami ng directive, whether sa Ombudsman, DOJ, or AFP. But ako, sa mga nakikinig sa AFP ngayon, lalo sa intelligence, i-verify nyo rin to. Kasi para tayong loko na kayo inuutusan namin na ipagtanggol ang bansa laban sa armed conflict, laban sa napakatagal ng laban sa armed conflict sa ilan mga komunista. Tapos yung pala, tayo din, sa buwis din pala natin pinopondohan
ma-advocate na itigil nyo naman yung laban. Di ba parang the right hand is saying, ali mo buhay mo para sa bansa. Yung kaliwang kamay naman nagbigay ng pera dun sa lumalaban. So it's just crazy, Mr. President. So I hope the AP intelligence look into this. This is not just a matter of truth in the sense of anti-graft and corruption. This is a matter of survival, of existence, of life or death sa ating mga alagad ng batas, sa ating AFP at PNP. Thank you, Mr. Chairman. Salamat, Mr. SP. Tingnan ko po yung aking naunang tanong sa inyo kung individually meron kayong gustong isaysay na hindi naman inconsistent dun sa inyong pinirmahan na samasamang salaysay. Nauukol po sa pagdi-deliver nyo ng pera kung kanino, ilan dinideliver, paano dinideliver, anong ginamit pagdi-deliver, kanino napunta. Yun lamang po, para sa ganon, malaman natin na nagkaisa kayo hanggang sa magawa ninyo ang pagsama-samang salaysay. Unahin po niyong banggitin ang pangalan ninyo. Julie Cadjao, sir. Sir, outside duty po ako sa isang PR na si Father Flavi ay hiran ko ng pera doon sa Mindanao. Isang sobre yun, sir. Pangalan Julie po, Cadjao, sir. Julie Cadjao. Yung dinalhan po niyo ng pera, pakiano Si yung... Father Flavi Villanueva. Tapos, sir, mayroong doon, sir, sa, Anong lugar po yun? sa Mindanao, sa simbahan, sir, sa may gilid ng kalsada. Bakit po kayo nadala ng pera dun sa pare? Kasi, sir, hindi ko ano, sir, kung pang ano nila yun, sir. Basta nagdala na kami ng pera, sir, tapos doon sa 33 Maleta, di ba? Dinala mo. isang sobre, sir, tapos doon, sir, sa 33 Clemente. Baka naman sulat lang pinadala Hindi, sa sir, sobre. pero, sir, kita ko mismo, sir. Sobre lang. Ay, sir. Tapos sa 33 Clemente, sir, isang maleta. Kanino? Kay Father Flavi, binuhat ko papunta sa sakyan niya. So may isang sobre at isang maleta. Ay, sir. Yun ang nare-recall mo. Ay, sir. Hapon yun sa hapon. Tapos yung suot niya, sir, itim na pangpare. Yung pangpare yung ano niya. Nung iabot mo, Sinakayan sa sakyan niya, sir. nakasuot siya ng pare. Ay, sir. Yung pare na itim, sir, na sinusuot ng mga pare. Paano mo nalaman na siya nga yung Nakikita ko, sir, kasi pumutok na yung ano, sir, yung doon, yung